Magandang araw sa inyong lahat mga bro. Ayan, so meron tayo ditong nire-refresh na isang Rouser 135. Nga pala, shoutout kay bro. Anong pangalan mo bro ulit? Benedict. Yeah, shoutout kay bro Benedict mga bro. Ito yung gagawin natin ay puro tagas. So wala naman tayong papalitan na parts kasi kung makita nyo yung block mga bro. Charan! Ayan o. Anong model ba to bro? Tanda mo? 2011. Oh. Ayan, kagaya ng ginawa natin mga bro dyan sa Santa Rosa, di ba? 2010 model yon. Ito naman 2011. Pero yung block ay all stock mga bro. Wala pang ngayon lang nakalas yung block, yung head nakalas na. Pero ito kung makita niyo yung gasket dito. Ayan, yan yung genuine na cylinder block at saka yung gasket. Ayan oh. Ayan, so i-refresh natin mga bro kasi pagka nakakita kayo ng ganito na block, ibig sabihin yung combustion niya pagsabog dito, lumalabas dito yan. Kaya nagkakaroon siya ng tagas. Tapos papalitan natin to kasi nga nag-crack na to mga bro. Ayan oh. Ito yung lagi kong sinasabi sa inyo, wag na wag yung pipilitin pag humigpit na yan kasi merong stopper na bakal yan. Ayun, no? Ito grinder na nga, oh. May stopper na bakal yan, di ba? Ayan. So, kaya pagka pinilit nyo, crack na. Magka-crack talaga yan. Kaya papalit tayo ng bago. Tapos yung cylinder head, mga bro, papalitan din natin. Ay, lilinisin natin yan. Pati yung barbula, bubunutin natin mga barbula niya para malinisan. Wala naman tama yung mga, ano eh. Yung bearing wala, yung cams, rocker arm wala siya mga tama. So linis lang talaga yan mga bro. Lahat yan linis, pati yung piston. Bro yun yung mga bro 2011 no. Tapos ganito lang yung ano niya. Diba? Carbon deposit. Ito mga bro yung dahilan ba't naglo-lose compression ng motor. Pagka marami ng ganito, babara yan dun sa barbula. Pag bumara na yan, so hindi na siya magpapaandar. Loose compression ang tawag. Kaya maganda rin mga bro na nare-refresh yung minsan yung makina. Pero dapat yung gagawa, kabisado yung motor. Kasi minsan kaya lumalala ang sira niyan. Kapag pinaktisan nung gagawa na hindi niya naman kabisado, doon na nag-uumpisa yung sira. Kagaya yung customer natin sa Bulacan, ang gastos niya sa NS200 ay 27,000 mga bro, naubos niya. Pero hindi na magamit yung motor. Dati daw, nung pinagawa niya, maayos yung motor. Nung pinagawa niya doon sa, di ko alam kung saan shop, pero nasa Malabon yung shop. No, nasa Malabon, Manila. Doon nag-umpisa. Ayan, kaya nasira, di ba? Pero maganda yung nare-refresh mga bro. Kung maganda yung gagawa, kabisado. Talagang tunog bago yan. Ito, may tama lang kay bro dito. Kaunti lang, timing chain lang mga bro. Kasi all stock to, 2011. Yan. Ito naman, madali naman palitan mga bro. Kasi kung magpalit tayo ng timing chain, hindi na kailangan natin bunutin lahat. Ang kakalasin lang natin is yung, ito lang. Ayan, tapos ilalaglag na lang yung timing chain. So, pwede na yun. Mas madali magpalit nun mga bro. Yun lang. So, mamaya update ko kayo mga bro kapag nalinisan natin yan. Kasi dito sa pagre-refresh, ang matagal o ang mas masilan o mas matagal gawin yung paglilinis. Yung pagbabalik niyan mga bro, napakadali lang yan. So, maglinis muna tayo. Yan o. Ayan mga bro, so update tayo. So, bali na valve lapping na natin siya. Ayan. So, nalinisan rin na natin yung kanyang head. Okay, malinis na. Nalinisan na natin yung piston. Yan, parang brand new na, di ba? Yan mga bro, mga linis. Yan mga binabayaran sa atin eh. Ayan, black, malinis na po yan. Likod at labas. Tapos, itong head. Okay na yan mga bro, no? So ngayon ay ibubuhay na natin mga bro kasi magpapalit pa tayo ng mga oil seal. Ayan, marami tayong oil seal. Papalitan na natin yan. So hindi na ako gagawa ng full tutorial dito mga bro. Pero kung gusto nyo panoorin yan mga bro, available po yan sa ating YouTube channel. Lahat ng video ng Rouser. Top overhaul, meron tayong mga video nyan. Okay? So mamaya update ko kayo mga bro kapag nabuo na natin to. Ayan mga bro, so update tayo dito sa Rouser 135. Pagpasensya nyo na mga bro kung hindi na tayo nakagawa ng video kung paano natin binalik kasi mahaba po yung video. So meron naman tayong tutorial sa YouTube. Ulitin ko ng full tutorial nito sa YouTube. Top overhaul, paano magpalit ng block. Marami po tayong video niyan. Kung gusto nyo panoorin or kung gusto nyo pag-aralan ng Rouser 135, available po sa atin ang lahat ng video ng Rouser 135. So, okay na mga bro, subukan natin to. On. Ayan, may tama lang mga bro. Kapag ganito mga bro, madali lang yan. Film lang yan, film. Kaso medyo masilan nga lang. No. Tapos, start. Yan mga bro, mandar na yan. Ganda ng andar, oh. Smooth. Smooth na smooth mga bro. Walang kayang ingay.
Ganda pa, di ba? Take note mga sabi ko sa inyo, alaga lang sa langis. Ito mga bro, motor na ito 2011 model, pero kung nakita nyo yung block nito, ang ganda pa, di ba? Sabi ko sa inyo, alaga lang sa langis. Usapan langis pala, magchi-chisel pala tayo. Kasi yung langis bro, patayin niya. Ito yung ginagamit ni bro langis, oh. Kasi yung langis, kunin mo nga. Okay, patayin muna. Mukhang mayaman to si bro, mamahalin na langis eh. 300 plus na langis. Dapat lang, ayan mga bro. Oh, kung kaya ng budget nyo, quality talaga to mga bro. Yan. So, ang capacity nito ng 135 ay 1 litro lang talaga mga bro. Ano? Kaya 1 litro yung kakabit natin. Yung pera muna bro ng paandarin ulit natin. At tatapusin natin yung video mga bro. Hanggang dito lang yung video natin. Pero paandarin muna natin ulit. Para makapakinggan nyo yung mga andar ng mga bagong refresh. Oh. Ay, tunay mga bro. Nangingay, di ba? Ganda niya na. Naabuti ng ilang taon ulit yan mga bro. Quality na yan, oh. Baka Rouser 135 yan. So hanggang dito lang yung video natin mga bro. At shoutout kay bro ulit, salamat sa pagdayo sa atin. Galing po siya ng Calamba, Laguna. Bye, malapit lang din naman. No.